Hello guys! So, ayan, nagbabalik ako para i-share sa inyo yung story behind ng project na ito na ginawa ko 2 years ago pa, actually 2023, just before bare months, for a client na reach out lang ako through Facebook. So, ayun, gusto ko lang i-share sa inyo para wala lang, tuwang-tuwa kasi ako na may nag-reach out sa akin sa Facebook na hindi ko friend, hindi ko katrabaho, hindi ko kakilala at all, hindi ko kamag-anak. First time kong gagawa ng project na galing sa mga post ko sa Facebook lang. Yun. So, yung kulay nito is gray and yellow. Ang brand ng yarn na to is Caron Simply Soft. So, yung kulay, ang pumili talaga is si buyer ko. And kaya niya yung napili kasi pangre-regalo niya daw to sa partner niya na bibisitahin siya dito sa Pilipinas. Foreigner yon. And gusto niya magregalo ng scarf kasi malapit na yung winter sa kanila by the time na babalik sa country nila yung partner niya, and gusto niya i-incorporate yung favorite colors nila. So, siya gusto niya is yellow, ang partner niya ang gusto is gray. Nung una medyo duda talaga ako sa color combi nito, pero so far nag-workout naman. So, in-order ko pa to from Ganchillo Guru Selection. Tapos, yung pattern ng scarf na to, actually, siya yung nakahanap talaga ng inspo. And then, madali lang naman yung pattern. Pero, hinanap ko pa rin talaga yung orig na gumawa ng inspo. And, thankfully, meron siyang version na free online lang din sa website nung gumawa. And then, yun lang yung sinundan ko. Kaya din yung brand ng yarn is Caron Simply Soft. Kasi yun yung ginamit nung may gawa ng pattern. Though, yung hook ko is 9mm instead of 10mm kasi hindi siya available. And ayoko nang pag-antayin yung buyer ko since isi-ship ko pa nga siya. And ihahabol sa pagdating ng partner niya. So, yung story kasi nito, ganito, nag-reach out siya sa akin months before pa ng deal namin talaga. But, since I'm from Palawan and sa Rizal pa siya, so, tawid dagat, from Manila pa yung mga yarns ko, orderin ko pa, it will take almost 2 weeks, tapos gagawin ko siya for siguro a week ko tong ginawa, and then papadala ko pa sa kanya, baka hindi umabot or baka matagalan, and extra cost pa yung mga shipping ng yarns and yung pag-ship ko sa kanya sa Rizal. So sabi ko, if may mahanap siya na malapit sa area niya, mas maganda, makahanap siya ng crocheter na malapit sa area niya. Pero, after siguro 2 to 3 months, wala siyang nahanap. So, nag-reach out siya sa akin ulit. And, pumayag na ako. And, sabi niya, willing naman siya to pay ng shipping fee. Extra shipping fee para sa mga materials and also sa pag-ship sa kanya ng finished product ng scarf. Gusto niya lang talagang maihabol sa pag-uwi ng partner niya. First time ata nilang magkikita in person. So, yun. Gusto niyang magkaroon siya ng something na personalized na gift na hindi niya binili lang basta. But, pinagplanuhan, pinag-isipan niya talaga. So, ito yun. Ito yung result. So, hinanap niya kung ano yung gusto niyang inspo ng scarf. Namili talaga siya ng kulay at kung paano ilalapat yung kulay dun sa scarf. So, ang gusto niya is nasa gitna yung yellow, gray kabilaan. So, yun lang din yung ginawa ko. Sinunod ko lang. Grabe, ang smooth ng transaction namin, and all throughout the process, ina-update ko siya.
Nung una, medyo hesitant pa siya to share kung para kanino, but ganito yung choices of colors. But eventually, since yun nga, naging close na kami sa pag-update throughout the process, bago ko matapos and in-ship sa kanya, kunento niya na sa akin. But, nahingi naman ako ng permission sa kanya. Sabi ko, gusto kong gawa ng video, ng content tong first project ko nga na from Facebook ko lang nag-order sa akin. So, sabi niya, yes, pwede naman. Pero, syempre, hindi ko na i-share yung personal details na. Yun lang. Actually, siya ay at yung partner niya is pareha silang part ng LGBTQIA++ ba yun? Basta yun. Part sila nun. And, kaya siya hesitant una kasi baka isipin niya, i-judge ko siya. Pero hindi naman. Super supportive naman ako sa kanila. Wala naman ako against their community. So, yun, sabi ko, nakakatuwa naman. Tsaka talagang pupuntahan ko siya ng partner niya dito sa Pinas para magkita sila. And, ayun, wala, tungtuwa talaga ako sa maliban dun sa genuine happiness from getting an order online through posting ng mga gawa ko is may story pa behind it. So, ayun, masaya. So, ayun, balik tayo dun sa color. So, nung una, akala ko hindi mag-work out yung color kasi nga, nag-swatch ako, diba? Grabe ka colorful ng yellow, tapos gray. But, eventually, nung ginagawa ko siya, okay pala siya. Maganda. And, sa totoo lang, kabado pa ako nito. Nung natapos ko na siya, okay siya. Nagsend ako ng picture, nagsend ako ng video ng finished product. Isasama ko rin yan dito. Pero yun nga, medyo kabado ako. Pero eventually, nung na-receive niya na yung item, yung scarf na to, sabi niya, thank you daw. Kasi kuha ko kung ano yung ini-imagine niya na scarf na ireregalo niya. Kung ano yung vision niya dun sa pinapagawa niya, na-achieve naman namin. The colors, the size ng scarf, and lahat. Pati yung pagka-soft ng scarf, lahat yun. Okay naman. Nagustuhan niya, and grabe ko kasaya nun nung nagbigay siya sa akin ng feedback. Tapos, nag-message pa siya sa akin ulit nung dumating na at nabigay niya na sa partner niya, sa Jowa Bells niya. So, nagustuhan din daw. Tapos nung nakabalik na yun, sabi, nagamit daw niya, warm siya sa area na malamig. So, effective naman yung pagiging scarf nito. Okay, so, yun. Nakakatuwa lang. Gusto ko lang siyang i-share. 2 years ago na to, hindi ko magawa-gawa yung video. But finally, wala naman ako masyadong edit. And, kapalan na mukha na lang sa voice over. Pero yun nga. Finally, natapos ko yung scarf, nabigay ko sa kanya, satisfied naman yung client ko, at yung pinagbigyan niya, and satisfied din ako na sa natapos kong scarf. Bihira yung umorder ng scarf sa Pinas, kasi mainit sa Pinas, unless pupunta ka ng ibang bansa, diba? So, yun, buti na lang din. It's an experience for me, and it's a really good experience. Really good one. So, thankful ako sa lahat ng nangyari na to. Kaya, hindi ko talaga ito mabura-bura sa gallery ko kahit nagre-reklamo na yung cellphone ko na over na yung storage. Konti na lang yung storage. Kasi nga, gusto ko talaga siyang i-share to the world. Yung experience ko na to. And sana, nagustuhan nyo. Nagustuhan nyo rin yung kwento. By the way, kung gusto nyo, subscribe kayo para na-inspire naman ako gumawa. Like and subscribe. Gagawa pa ako ng madami pang content sa mga projects ko. Sisipagan ko na. Yan lang. Ay, grabe. Ang nostalgic. Naalala ko yung mga nangyari, and siguro lagi ko dapat tong alalahanin na panoorin yung video na to kapag nawawalan ako ng gana mag-crochet or nalulungkot ako. O, diba? Nagsenti na ako dito. Tagal kasi magbalot oh. Anyway. Ayan. Actually, gumawa pa ako nito ng care guide. Prinint ko siya sa maliit.
Ayan, ikakabit ko lang siya gamit yung ritaso lang din na yarn. Yan o. Kumuha pa. Hinanap ko lang din siya sa internet. Inedited din ang konti sa Canva. Wala lang. Kasi nakakatuwa, diba, pag may ganyan. Tapos, ayan. May thank you card din akong ginawa ko din through Canva. Tapos, nagsulat lang ako ng dedication sa likod. Kasi nga, diba, first po nga ang project ko na hindi ko kakilala. Pero thankful ako sa project na ito. Tapos, nagkaroon ako ng new friend through it. So, ayun, masaya. Hindi lang halata sa boss ko. Pero masaya ako dito talaga. Ayan. So, diba, napagawa pa ako ng thank you card ko. And so far, halos lahat ng mga project ko ngayon, nilagyan ko ng thank you card. Though, ito yung talagang may dedication ako kasi nga, nasisi ako talaga. Yun lang naman. Super nakakatuwa. Yun. By the way, yung plastic pala tsaka yung thank you sticker, ni-recycle ko lang yan. Ito yung pinaglagyan actually nung yarn din na to, yung gray and yellow. Kasi nga, okay pa tayo magandang packaging and gusto rin natin na makasave ng Mother Earth. So, sayang kasi yung plastic. So, ni-reserve ko na lang talaga para dito. So, yan, sinip ko na yan sa kanya. Yun lang. Thank you. Like and subscribe. Wow, vlogger yan. Thank you. Bye-bye.